Nagsisimula ang pelikula sa isang nayon ng Kurdish sa hangganan ng Turkey at Iraq. Ito ay naganap sa panahon ng paghahari ni Saddam Hussein na naglunsad ng mapangwasak na pag-atake ng kemikal sa mga sibilyang Kurdish. Ang kasuklam-suklam na pangyayaring ito ay humantong sa pagkamatay ng libo-libo at nag-iwan ng maraming mga nasugatan. Maraming mga bata ang nawalan ng mga magulang sa pag-atake at naiwan ng nag-iisa. Kasunod nito, hinintay ng mga nakaligtas ang pagsalakay ng US sa Iraq, umaasa na mapabagsak nito si Hussein at wakasan ang kanyang walang awa na pamamahala. Pagkatapos ay ipinakilala tayo sa isang batang lalaki na kilala sa kanyang palayaw na Satellite. Siya ay inilalarawan bilang isang matalino, matulungin, maaasahan at mabuting bata at magaling makisama sa lahat ng tao sa nayon. Pinamunuan din niya ang isang malaking grupo ng mga bata na naulila sa digmaan. Tinutulungan niya silang maghanap buhay sa pamamagitan ng paglilinis ng mga landmine mula sa mga lokal na bukid at pagbebenta nito sa mga nagbebenta ng armas. Isang araw, makikita natin si Satellite na nagtatrabaho sa mga antena kasama ang kanyang kaibigan na si Pasho. Dumating ang isang batang babae na nagngangalang Aliyah, karga ang isang sanggol sa kanyang likod. Kinakabahan siyang lumapit sa kanila at humingi ng mahabang lubid. Pumayag siyang tulungan siya, ngunit mabilis siyang hinila ni Pasho sa isang tabi. Ibinunyag ng huli na nawalan ng mga magulang si Aliyah noong digmaan at kamakailan lamang ay nakarating sa kanilang nayon. Mayroon din siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki na nawalan ng magkabilang braso sa mga landmine. Matapos mawala ang kanilang mga magulang, sumama sila sa iba pang mga refugee sa kampo. Pagkatapos ay hiniling ni Satellite kay Pasho na ilihim ang nakaraan ni Aliyah habang bumabalik ito sa kanya dala ang lubid. Sa nayon, ang mga tao ay nabibigo sa kanilang mga lumang antena dahil wala silang natatanggap na anumang signal. Iminumungkahi ni Satellite na palitan ng mga ito ng mga satellite dish upang makatanggap ng mga broadcast tungkol sa paparating na digmaan. Binanggit ng isa sa mga matatanda ng nayon na si Ismail na ipinagbawal ng gobyerno ang gayong mga kagamitan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Satellite na ang mga sexy dance channel lang ang pinaghihigpitan, hindi ang mga news channel. Kinumbinsi niya ang mga taga-nayon na sama-samang bumili ng satellite dish. Bagamat mukhang magandang ideya ito, napagtanto nilang wala silang sapat na pera. Pagkatapos ay kinuha ni Satellite ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at pumunta sa palengke ng bayan kasama ang kanyang mga kaibigan, sina Pasho at Sherko. Ipinagpalit nila ang 15 radyo at ilang pera para sa isang satellite dish at dinala ito sa nayon. Ang eksena ay pagkatapos ay pinuto sa isang malawak na lupain na puno ng mga minahan. Ipinakilala sa atin ang nakatatandang kapatid ni Aliyah na si Hamza na maingat na nag-aalis ng mina sa lupa na nakabaon sa lupa. Tulad ng maraming iba pang mga bata sa nayon, nagtatrabaho din siya upang linisin ang mga minahan na itinanim ng mga Amerikano at ibinibenta ang mga ito sa lokal na merkado. Sa kabila ng kanyang kapansanan, ginagawa ni Hamza ang lahat ng kanyang makakaya para mapakain ang kanyang mga nakababatang kapatid. Nang maglaon, ipinaalam ni Pasho kay Satellite ang tungkol sa pagdadala ni Hamza sa iba pang mga bata sa isang bagong minahan. Ibinunyag niya na kahit papaano ay alam niya na ang bukid ay puno ng mga minahan. Galit na galit si Satellite nang makita niya ang lahat ng kanyang manggagawa ay sumama sa bagong bata. Galit niyang hinarap si Hamza, ngunit pinaalis niya ito at lumayo kasama si Aliyah. Lumakad sila papunta sa kanilang baby brother na si Riga na nakatali sa isang puno. Ito ay nagpapakita na ang maliit na si Riga ay bulag at itinali nila siya upang hindi siya gumala sa lugar habang nagtatrabaho sila. Patuloy na iniinsulto ni Satellite si Hamza na kalaunan ay lumapit sa kanya at inuntog ang ulo nito sa kanya dahilan para mahulog siya sa lupa at ang magkakapatid ay mabilis na umalis sa bukid nang walang anumang sinasabi. Kinabukasan, inihanda ni Satellite at ng mga bata ang bagong satellite dish para sa buong nayon. Ang mga matatanda, gayon din ang lokal na gobernador, ay nakiisa upang manood ng balita sa bahay ni Esmail. Ang mga taga-nayon at mga refugee ay nagtitipon upang marinig ang mga update tungkol sa digmaan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila na malapit nang may broadcast ang balita sa pamamagitan ng mga speaker. Napansin ni Satellite si Aliyah at ang kanyang sanggol na kapatid sa karamihan. Ngumiti ito sa kanya, ngunit tahimik itong tumalikod at naglakad pabalik sa kampo. Pagkatapos, inayos ni Satellite ang channel ng balita sa TV at naghahanda na umalis para sa trabaho. Ang mga matatanda ay hindi nakakaintindi ng Ingles, kaya hiniling nila sa kanya na manatili at isalin ang balita para sa kanila. Sabik nilang hinihintay si Satellite na magsalin, ngunit sinabi lang niya sa kanila na sinabi ni George Bush na uulan sa susunod na araw.
Kinaumagahan, nagising si Hamza at nakitang nawawala si Riga sa kanilang kama. Agad niyang ginising si Aliyah at tinanong siya tungkol kay Riga, ngunit sinabi nito na hindi niya alam. Samantala, sina Satellite at Pasho ay dumaan sa kampo ng mga refugee at nakita si Baby Riga na nag-iisa sa labas. Mabilis silang lumapit sa kanya at sinubukang aliwin siya habang umiiyak. Pagkatapos ay dinala nila siya kay Aliyah at Hamza at ipinaalam sa kanila na natagpuan nila si Riga nang mag-isa malapit sa hangganan. Tahimik na kinarga ni Hamza ang kanyang kapatid sa kanyang leeg at naglakad palayo. Pinapanood ni Satellite si Aliyah na tahimik na sinusundan ng kanyang kapatid at napagtanto na nagsisimula na itong magkaroon ng damdamin para sa kanya. Nang maglaon, si Pasho ay nagdadala ng nakakabagabag na balita. Ang mga batang nayon ay sumama kay Hamza upang mangolekta ng mga minahan. Nagulat si Satellite nang marinig ito at hiniling niya kay Pasho na linawin na ang mga nagtatrabaho sa kanya ay hindi pinahihintulutang magtrabaho kasama ang kanyang karibal. Kinabukasan, lahat ng mga bata mula sa nayon ay pumunta sa isang scrapyard. Natuklasan nila ang mga truck na naglalabas ng mga natitirang bahagi ng mga missile ng digmaan. Binabayaran pala ang mga bata para kolektahin at iimbak ang mga scrap na ito sa bakuran. Dumating din si Hamza kasama ang kanyang mga kapatid at si Aliyah ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Si Riga pagkatapos ay gumagala mag-isa at nawala sa mga tambak ng mga missile. Hindi nagtagal ay narinig siya ni Aliyah na umiiyak, ngunit hindi siya nag-abala na hanapin siya. Samantala, inalerto ni Hamza si Pasho na nasa panganib ang mga manggagawa sa truck. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang mga kapatid habang ipinadala ni Pasho ang impormasyon kay Satellite. Sinugod nila ang mga bata at binalaan silang lumayo sa truck bago ito sumabog. Gaya ng nahulaan nila, nagliyab ang sasakyan makalipas ang ilang sandali. Mabilis na hinabol ni Satellite si Hamza at ang kanyang mga kapatid. Kinikilala niya ang mahiwagang kakayahan ni Hamza at hiniling sa kanya na gumawa ng mga hula para sa nayon. Gayunpaman, lumayo lamang ang magkapatid nang hindi nagsasalita gaya ng dati. Pagkaraan ng araw na iyon, ang mga taga-nayon ay binibigyan ng mga gas mask para sa proteksyon habang lumalaki ang mga alalahanin sa isang pag-atake ng kemikal. Si Satellite ang namamahala at nagbibigay ng mga tagubilin kung paano at kailan ito isusuot. Nakita niya si Aliyah kasama ang kanyang sanggol na kapatid sa malapit at ipinadala si Sherko upang maghatid ng gas mask sa kanya. At ubilin niya itong tinanggap pagkatapos nitong tiyakin sa kanya na makakahanap siya ng mas maliit na mask para sa kanyang kapatid. Nang gabing iyon, napuyat si Baby Riga, naglalaro ng gas mask. Malamig na pinagmamasdan siya ni Aliyah saglit, pagkatapos ay tumalikod at natulog nang hindi inaaliw ang sanggol. Kinaumagahan, tinipon ni Satellite ang lahat ng mga bata at binibigyan sila ng iba't ibang gawain. Ang ilan ay ipinadala upang mangolekta ng mga mina, habang ang iba ay dinadala upang ibenta ang mga mina na kanilang nakolekta sa loob ng isang linggo. Pinangunahan sila ni Satellite at nakipagnegosasyon sa isang lalaking nagngangalang Ahmed para makakuha ng deal para sa mga minahan. Saglit na nagbargain ang dalawa bago tuluyang nagkasundo. Pagkatapos, tiniyak ni Satellite sa mga bata na makakasama nila si Pasho para ibenta ang mga minahan at matatanggap ang kanilang bayad. Gayunpaman, naantala ang kanilang mga plano habang ang isang grupo ng mga taga-nayon ay apurahang humiling kay Satellite na magpadala ng mga manggagawa upang alisin ang mga minahan sa kanilang lupain. Pagkatapos ay nag-organisa siya ng ilang grupo ng mga bata at pinapasok sila sa trabaho. Ilang sandali pa, napansin niyang dumaan si Aliyah at nagpas siyang sundan siya sa kanyang bisikleta. Pagkatapos ay naabutan niya ito at tinulungan siyang mag-igib ng tubig. Tinanggihan niya ang kanyang tulong, ngunit nag-aalok siya na dalhin ang tubig sa kampo. Sa kanilang pagbabalik, sinubukan ni Satellite na kausapin si Aliyah, ngunit nananatili itong malayo. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang lawa at hiniling niya sa kanya na manghuli ng isda para sa kanya. Sabik na mapabilib siya, tumalon si Satellite sa tubig para hanapin ang isda habang mabilis siyang tumatakas. Nang maglaon ng gabing iyon, inilagay ni Aliyah si Riga sa tabi ni Hamza at sinubukang magpahinga para matulog. Naiintindihan ni Hamza na kinasusuklaman niya ang sanggol at hinihikayat niya itong magpakita ng kaunting habag sa kanya. Tinanong siya ni Aliyah tungkol sa plano nilang umalis sa kampo, ngunit nilinaw niya na aalis lang sila kapag sinimulan na niyang alagaan ang kanilang kapatid. Ipinagtanggol niya na hindi nila responsibilidad si Riga, at lalong lumala ang kanyang galit nang ilagay ni Hamza ang sanggol sa pagitan nila. Bandang hating gabi, kumuha si Aliyah ng drum ng kerosene at lampara sa lawa. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad sa tubig at binuhusan ang sarili ng kerosene.
Nang malapit na niyang sunugin ang sarili, naisip niya na tinatawag siya ni Baby Riga mula sa malayo. Biglang nakaramdam ng matinding pagmamahal si Aliyah sa inosenteng bata, kaya bumalik siya sa kanilang tent. Sa kalaunan ay nakatulog siya, hawak ang sanggol malapit sa kanya. Kinaumagahan, napansin ni Hamza na dinudugo si Riga mula sa kanyang ilong at bibig. Tinanong niya si Aliyah tungkol dito, ngunit tila wala siyang pakialam. Pagkatapos ay dinala niya ang sanggol sa kanyang leeg at nagmamadaling pumunta sa doktor, kasama si Aliyah na nakasunod sa likuran. Nagkataon na nasa parehong kalsada si Satellite at nagmamadali siyang tinulungan si Hamza nang makita niya itong nahihirapan. Samantala, mag-isang naglalakad si Aliyah patungo sa isang tahimik na sulok ng burol. Umupo siya mag-isa habang nag-iisip ng kung ano-ano. Dito natin madidiskubre na pinagmumultuhan siya ng kanyang magulong nakaraan. Lumalabas na si Aliyah ay brutal na ginahasa ng mga lokal na sundalo. Hindi nagawang tulungan ni Hamza ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil siya ay pinahirapan at pinigilan. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit hindi matiis ni Aliyah na malapit kay Riga ay dahil siya ay produkto ng isang kakilakilabot na gang rape. Para sa kanya, ang makita lamang siya ay isang nakakaligalig na paalala ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, si Hamza ay bumalik sa nayon kung saan nagsimula siyang magkaroon ng mga pangitain ng panahon ng digmaan. Ipinaalam niya kay Satellite na mabilis na sumakay patungo sa nayon. Dumating siya sa mosque at kinuha ang mikropono para mag-broadcast ng babala. Inaalerto niya ang lahat na malapit na ang mga sundalong Amerikano at maaaring mangyari ang pag-atake anumang oras. Nang marinig ito, ang mga taga-nayon ay nagmadaling pumunta sa kalapit na mga burol para sa kaligtasan. Tahimik na nakaupo sina Aliyah, Hamza, at Riga bukod sa iba. Hindi nagtagal ay nilapitan sila ni Satellite at tinanong kung bakit hindi sila sumama sa iba. Nanatiling tahimik ang magkapatid gaya ng dati at hindi nagpapaliwanag. Ilang sandali pa, dumating ang mga helicopter at nagkalat ng mga leaflet sa burol na may mga mensahe para sa mga tao na maghanda para sa paglaban. Kinagabihan, tinanong ni Aliyah si Hamza kung kailan sila aalis muli sa kampo. Pagkatapos ay tumugon siya na aalis sila sa isang araw o dalawa sa sandaling gumaling si Riga. Iginiit niya na ang bata ay hindi maaaring sumama sa kanila at ipinahayag na siya ay aalis ng mag-isa kung kinakailangan. Nagtalo sila na hindi nila maaaring iwanan ang bata, ngunit hindi niya naiintindihan na si Aliyah ay nagpapaalala ito sa kanya ng kalunos-lunos na pangyayari sa tuwing tumitingin ito sa kanya. Kinaumagahan, umalis si Aliyah kasama si Riga sa kanyang likod at umakyat sa isang burol. Pagkatapos ay maingat niyang binuhat siya mula sa kanyang likuran at itinali ang isang maliit na lubid sa kanyang binti upang i-secure ito sa isang malapit na puno. Nagising siya nang marahan siyang hinaplos ni Aliyah sa huling pagkakataon at lumayo. Desperado siyang tinawag ni Riga, ngunit hindi siya lumingon. Nagsisimula siyang sumigaw at umiyak sa takot at pagkalito dahil hindi man lang siya makalakad habang nakatali ang kanyang mga paa. Ang eksena pagkatapos ay pinutol kay Satellite na nagtuturo sa mga bata sa nayon ng mga kasanayan sa pakikipaglaban bilang paghahanda para sa digmaan. Maya-maya ay dumating ang kanilang guro at sinubukang tawagin sila sa kanilang karaniwang mga aralin. Matapang na iginiit ni Satellite na ang pag-aaral tungkol sa mga armas ay mas mahalaga kaysa sa pag-aaral ng matematika sa panahon ng digmaan. Biglang dumating ang isang bata mula sa nayon at ipinaalam kay Satellite ang tungkol sa isang bata na naiwan mag-isa sa isang lugar na may minahan. Lahat ng mga bata ay nagmamadali sa lokasyon at nakita si Riga sa isang field na napapalibutan ng mga minahan. Hiniling sa kanya ni Satellite na huwag gumalaw at nagpas siyang iligtas siya ng mag-isa. Sinisikap ng lahat na panatilihing kalmado ang bata habang si Satellite ay dahan-dahan at maingat na lumalakad patungo sa kanya. Samantala, mapanganib na naglalakad si Riga malapit sa isang minahan habang si Satellite ay galit na sumisigaw na tumigil siya. Hindi niya pinapansin ang kanyang mga babala at hinawakan ang minahan, dahilan upang ito ay sumabog. Siya ay nananatiling hindi nasaktan, ngunit ang kawawang si Satellite ay dumanas ng matinding pinsala sa binti dahil sa pagsabog. Ang mga bata sa nayon ay nagkukumpulan sa kanya na may pag-aalala habang siya ay nagpapahinga. Maya-maya ay dumating si Pasho at naghatid ng balita na nahuli na si Saddam Hussein. Pagkatapos ay hihilingin sa kanya ni Satellite na i-broadcast ang update na ito sa mikropono ng mosque. Ang mga refugee ay nagsimulang maghanda na umalis sa kampo at bumalik sa bahay. Samantala, bumalik si Aliyah sa tent at nadiskubre ang anak na kanyang inabandonan na payapang natutulog sa kama. Galit niyang hinawakan si Riga at dinala ang isang lubid. Ang eksena pagkatapos ay biglang pinutol kay Aliyah sa gilid ng isang lawa.
Doon, itinali niya ang lubad sa binti ni Riga at inilagay ang kabilang dulo sa isang malaking bato. Pagkatapos ay ibinaba niya ang bato sa tubig na naging dahilan ng nakakalungkot na katapusan ni Riga. Sa ibang lugar, biglang nagising si Hamza pagkatapos makakita ng pangitain tungkol sa pagkamatay ni Riga at Aliyah. Pagkatapos, nagmadali siyang pumunta sa tabing ilog kung saan nakita niya si Satellite na malungkot na nakaupo. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Hamza sa ilog at nakita si Riga sa kanyang mga paa na nakatali sa isang bato. Pagkatapos ay tumungo siya sa kalapit na burol kung saan nahanap niya ang sapatos ni Aliyah na nakalagay sa gilid ng bangin, kung saan tinapos niya ang kanyang paghihirap para makatakas sa pagpapahirap na dinanas niya sa kamay ng mga masasamang tao. Nagtatapos ang pelikula habang umiiyak na kinuha ni Hamza ang sapatos ng kanyang kapatid sa kanyang bibig at umalis sa eksena. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.